Sa nakaraang recap, nakita natin si Mofan na nagising niya ang kapangyarihan ng apoy at mas pambihirang talento ng kidlat ngunit nagpa siya na itago yon ng sikreto. Nang nahaharap sa imposibleng panalo sa isang tunggalian. At sa wakas ay ipinamalas ang kanyang dalawang talento sa lahat upang manalo. Habang ang lungsod ay nasa kaguluhan, nalaman niyang ang kanyang kapatid na babae ay hindi nakarating sa safe zone at pumunta sa isang misyon upang mahanap siya. Nagpapatuloy ang palabas at dito ipinapakita na dapat ipagpatuloy ng grupo ni Mofan ang kanilang paglalakbay papunta sa siyudad. Dahil sa nasira ang daan patungo sa destinasyon, isa sa kanilang mga miyembro ang bumaba at ipinakita ang kanyang mahusay na paggamit ng kanyang wind attack at itinuro sa kalaunan kung gaano kabihasa sa pakikipaglaban ay siya ding susi para makaligtas sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay gugamit si Officer Chang ng mid-tier magic at ipipaliwanag kung gaano ito kahanga-hanga. Nagawa ni Officer Chang na i-freeze ang mga halimaw. Pinipigilan silang gumawa ng anumang ingay upang maiwasang makaakit ng iba pa, at pagkatapos ay durugin sila ng halos sabay-sabay. Si Mofan ay pinupuri ang kakayahan ni Officer Chang, gusto niyang maging ganoon kalakas, ngunit pakiramdam niya na parang may humahadlang sa kanya. Sinabi ni Zuda na maaaring may posibilidad na tumama sa isang talampas kapag umabot sa susunod na antas. At mas magtatagal ang casting spells. Gayunpaman, iniisip ni Mofan na laktawan niya ang incantation dahil nasa kanya ang librong ibinigay ni Mistang. Nakarinig sila ng mga sigaw na humihingi ng tulong at muling. Pinaalalahanan ni Officer Chang na sila ay nasa isang mahalagang misyon at hindi sila pumunta upang iligtas ang sinuman. Si Mofan ay isa lamang doon na naghahanap sa kapatid ngunit ang iba ay inuutusan na huwag pansinin ang lahat ng naroon. Ang isa sa kasama na taga-Masid ay bumalik upang sabihin na maaari silang magpatuloy ngunit huminto nang may namatay sa kanilang harapan, tila sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagdaan sa imburnal ngunit itinuro ni Zuda, na ang imburnal ay nagsisilbing pugad para sa mga one-eyed rats at ang pumunta doon ay isang pagpapakamatay. Nakita ni Mofan ang bracelet na regalo niya kay Zensha, at nakita ito na wala siyang buhay, at naalala niya noong magkasama silang pumili nito. Napansin niya na hindi ito si Zensha pero siguradong bracelet niya yon. Binanggit ng kasama niya na ang tungkol sa kanyang hinala at ipinaliwanag niya na ang patay na lalaki ay nakasuot ng uniforme mula sa supermarket sa isang malapit na mall. Ipinaliwanag ni Chang na nasuri na ang imburnal at wala si Zensha. Kaya baka nasa supermarket pa siya. Iyon lang ang tulong na maaari nilang maibigay, dahil dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon kaya naghiwalay na sila ng kanyang mga kasama. At marahil na iniwan si Zensha ng grupo dahil sa kanyang kapansanan. Umaasa sila na hindi si Zensha sumuko at lumaban ng matagal para mahanap siya ni Mofan. Sa supermarket Zensha ay napapalibutan at may limitadong mga pagpipilian. Isang halimaw ang pumasok para sa isang pag-atake, ngunit nakita natin na siya ay nakapagtago sa oras. Sa ibang lugar ay ipinakita na ang dalawang miyembro ng Black Vatican na nandoon sa kanila, dahil tila isang maliit na grupo ng militar ang patungo sa pasukan ng tunnel. Papatayin nila ang mga ito ngunit nagpa siya na maghintay dahil ang lugar na kanilang pupuntahan ay lubhang mapanganib at hahayaan muna na mabawasan ang kanilang bilang bago tapusin sila. Nang hihinayang sila nang hindi nila nakuha ang Sacred Spring, gagawin sana nito na gawin ng mas madali ang kanilang layunin. Nakikita nila si Mofan sa malayo at ipinaliwanag ng isa sa kanila na hindi niya kailangan ng tulong para patayin siya. Si Mofan ay halos hindi nakatakas sa pag-atake ng halimaw at nakaligtas. Nagulat ang miyembro ng Black Vatican nang makitang hindi siya naaalala ni Mofan, ngunit ipinaliwanag niya na halos hindi niya siya makilala hanggang sa ipinakita ang kanyang nasirang mukha. Si Yuang sinisisi niya si Mofan sa lahat ng nangyari. Ang Mo family ay parati siyang itinuturing na aso, at nang malapit na niyang makuha ang karapatang na makuha ang Sacred Spring, sinira naman ni Mofan ang pagkakataon na ito, at matapos mabaigo ang kanyang misyon sa paliwanag pinarusahan naman siya ng Black Vatican. Kahit na hindi nakikilala ang kanyang mukha ay sinabi ni Yuang na hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ni Mofan, nangako siyang gagantay. Ngunit ipinaliwanag ni Mofan na hindi man lang niya ito matalo bago sabihin ni Yuang na hindi lang si Mofan ang may nakatagong kakayahan at tumawag ng ilang Black Beast. Walang oras na dapat sayangin si Mofan kaya tumakbo siya at ipinaliwanag ni Yuang na ang kanyang dual element ay walang laban sa kanyang mga halimaw.
Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang partner na gusto ng mga nakatataas. Na pumunta sila sa paaralan dahil dumating na ang grupo ng militar doon. Ayaw niyang umalis, ngunit pinaalalahanan na muli siyang paparusahan ng Black Vatican, kung nalaman nilang tinalikuran niya ang kanyang mga tungkulin, pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang mga Black Beast at ipinahayag ang kanyang pagkabigo na hindi niya masasaksihan ang pagkamatay ni Moffan, nagawang makaiwas ni Moffan, sa pag-atake ng sandali, at napagtanto na dapat niyang gamitin ang mid-tier magic. Kung gusto niyang talunin ang mga halimaw, napagtanto niya na nakatakas siya sa isang silid ng seguridad at nakita ang malagim na sitwasyon ng kanyang kapatid na babae. Namuo ang pagkadismaya dahil alam ni Moffan na pira-piraso siya. Kung aalis siya sa silid na iyon, ngunit kailangan ni Moffan iligtas si Szenia, iniisip niya ang one-eyed rat ay may mahinang paningin at umaasa sa heat detection at si Szenia na gawang magtago sa ref at patunay na hindi siya sumuko na lalong nagudyok sa kanya para maging positibo. Si Szenia, gayunpaman, hindi na niya kayang manatili pa sa loob. Kaya sinubukan niyang magdahan-dahan paalis ang kanyang paraan palabas ng tindahan. Tumanggi si Moffan na panuurin lamang ang kanyang kapatid na babae na mamatay at sinabi sa kanyang sarili na dapat niyang lagpasan ang kanyang mga limitasyon. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang kanyang kwintas ay nagsimulang kumikinang at namangha. Kung naabsorb nito ang enerhiya ng Sacred Spring, nag-concentrate siya saglit at nakitang na ang kanyang Stardust ay naging Star Cloud. At ito ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mid-tier magic. Salamat sa libro. Binigyan sa kanya, hindi na niya kailangang gumawa ng anumang incantation at sinimulan niyang puksain ang mga halimaw ng madali. Hindi maganda ang kalagayan ni Szenia, habang nagsisimulang lumapit sa kanya ang isang one-eyed rat, nagawa niyang magdulot ng distraksyon at humanap ng ibang lugar na mapagtataguan ngunit at tanging pangalan ng kanyang kapatid na lalaki ang naisisigaw niya. Muli siyang natrap. Sa sandaling iyon ang one-eyed rat ay nilamon ng apoy at si Moffan ay dumating nakita niya na nilalamig siya. Pinainitan niya ito at nagagalak nang nagising siya. Akala ni Szenia ay hindi na niya siya makikita. At ipinaliwanag na hindi niya ito pababayaan, ibabalik ni Moffan ang kanyang Pulse Heiress. Naaalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na ang Pulse Heiress ay kumakatawan sa espesyal na lugar na mayroon siya sa kanyang puso at ipinangako iyon kahit na anuman ang mangyari. Lagi siyang naririto. Habang naglalakad sa labas, nagtataka si Szenia kung bakit parang natatakot sa kanya ang mga halimaw at nagpaliwanag si Moffan dahil alam nilang mamamatay sila, kung lalapit sila. Tinanong niya kung siya ay naging isang mid-tier mage, ngunit inihayag niya na ito ay isang regalo mula kay Mistang. Na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mid-tier fire magic at pinasasalamatan na dahilan para mailigtas ka. Ipinaliwanag ni Moffan na ang mga halimaw sa antas ng alipin ay ang mga natatakot sa kanya, ngunit may mga halimaw na antas ng warrior sa lungsod na hindi siya sigurado. Kung magagawang talunin ito, umupo sila saglit at si Moffan ay napaisip. Kung nagawang sirain ng grupo ng militar ang lagusan, kung hindi nila magagawa, mawawala ang kanilang pag-asa. Ipinaliwanag ni Szenia na may napansin siyang kakaibang amoy kahalintulad ng amoy ng tao na nakita niya noong isang taon, nang mawala ang kanyang kaklase. Naisip ni Moffan na ang mabahong amoy nito ay marahil galing sa Black Beast ng Black at Vatican, siguradong pinatay nila siya pagkatapos nang natuklasan niya ang pasukan ng lagusan. Sigurado na ngayon si Moffan na malapit ang lagusan sa paaralan at nagpasyang magmadali, ngunit nagsimulang mawala ng malay habang siya ay malubhang nasugatan. Ginamit ni Szenia ang kanyang healing magic at agad na pinagaling siya. Nakalimutan ni Moffan na isa siyang mage. At hindi makapaniwala na ang kanyang kapatid na babae ay isang mage na may healing magic na kauna-unahan palalang sa lungsod. Nagtataka siya kung gaano kalakas ang kanyang panggagamot at nagtanong kung magagawa niyang iligtas ang isang tao ang leeg. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya matutulungan ang sinumang malapit na sa kamatayan. Naghahanda siyang dalhin si Szenia sa safe zone para tulungan sila sa kanilang pagpapagaling, ngunit nag-aalala siya para sa kanya, at dahil gusto ni Moffan na tumulong na sirain ang mga lagusan. Ipinaliwanag niya na ang Boo City ang kanilang tahanan at gusto niyang magpatuloy ang kanyang pamilya upang makapamuhay ng maayos. Walang awa na sinalanta ng mga halimaw, ang kanilang lungsod nang walang pinapatawad na sinuman at tungkulin niya bilang isang salamangkero na subukan at pigilan sila.
Sinabi niya na hindi sila sapat na malakas upang talunin ang lahat ng mga kaaway, ngunit ipinaliwanag niya na kung hindi nila maisara ang mga lagusan, sa kalaunan ay aatakihin ang safe zone at pagsisisihan niyang hindi gumawa ng anuman upang pigilan iyon na mangyari. Sa kasamaang palad, hindi niya magagarantiya na mabubuhay siya, kaya gusto niyang dalhin muna siya sa safe zone, ngunit tumanggi ito at sinabi sa kanya na sasama siya, bago siya tumutol. Pinigilan niya ito na magsalita, at sinabi sa kanya na, kung hindi siya tutulong ngayon, labis niyang pagsisisihan. Malalaman niya sa ekspresyon nito na seryoso siya at tinatanggap niya ang desisyon niyang tumulong. Sa paaralan, ipinapakita na ang grupo ng militar na natagpuan ang pasukan sa tunnel at himalang may isang survivor din. Isang one-eyed rat ang nagsimulang tumawag ng kasamahan para sa tulong, na nagpapaunawa sa koponan na dapat silang kumilos ng mabilis bago dumating ang iba pang mga halimaw. Sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, madaling napatay nila ang halimaw. Ngunit hindi sapat upang masira ang lagusan. Kailangan nilang gawing ang lahat ng kanilang makakaya. Nagsimulang lumabas ang mga halimaw, nanonood si Yuang ay nasa malayo ngunit nagpasya, na ito ang perpektong oras para makialam. Napagtanto ni Zinsha na hindi sila pupunta sa tamang ruta. Talagang dinadala siya ni Mofan sa safe zone. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sadan nakatagpo sila ng isang thorn-faced wolf, buti na lang sila ay nakatakas at sinabi ni Mofan na nakasalubong niya ang isa kamakailan at muntik na siyang mapatay at hindi niya alam kung paano ito matatalo. Ipinaliwanag ni Zinsaya na nakatakas lamang siya mula nang magsimula ang sakuna, habang si Mofan ay nakagawa ng daan tungo sa kaligtasan para sa kanyang mga kaklase at muling nagbalik para iligtas siya. Hinahangaan niya ang kanyang katapangan, ngunit ipinaliwanag niya na, kahit na ang lahat ng iyon ay totoo, may ilang mga tao na hindi niya matulungan sa paaralan. Ang mga halimaw ay tila walang katapusan at ang mga miyembro ng Black Vatican ay dumating at inaasar sila sa pagiging mahina. Kinikilala nila si Yuang at ipinaliwanag niya na maliligtas ang kanilang buhay kung isusuko nila ang kanilang sarili sa Black Vatican. Si Officer Chang ay nagpapaalala sa kanya ang Mo family ay palaging nag-aalaga sa kanya, ngunit malinaw na ngayon na nasayang nila ang kanilang pagsisikap. Galit na galit si Yuang at lahat sila ay nagsimulang mag-away. Sinabi ng kanyang partner na mas marami sila at hindi na siya dapat dumating. Kaya tumakas siya ngunit napigilan siya at nagpasya si Yuang na ilabas ang kanyang mga Black Beast. Ang grupo ng militar ay masyadong malakas para sa kanila at ang laban ay nagtatapos. Sa gitna ng lungsod ay dumating ang grupo ni Kung upang harapin ang Terrell Lycus. Ipinaliwanag ni Kung na ang mga high-level na halimaw ay napakatalino at hindi ito mag-aaksaya ng lakas nito. Lalaban lang ito kung matatalo nila ang mga Galamay na lobo. Ang kanyang mga kasamahan ay nanggangamba na maaring lumitaw ang ibang mga halimaw dahil malapit sila sa paaralan kung saan naroroon ang lagusan, ngunit sinabi ni Kung na wala na silang oras para mag-isip at kailangan lang lumaban. Paliwanag ng isang kasama, na dapat na ni Kung ipaubaya sa kanila ang iba pa at para matipid niya ang kanyang enerhiya para sa Terrell Lycus dahil siya lang ang makakatalo dito. Hiniling niya na maniwala si Kung sa kanila, at gumawa sila ng landas para sa kanya. Ang isang sundalo ay malubhang nasugatan ngunit ipinaalala niya kay Kung na dapat siyang sumulong. Ilan sa kanyang mga kasamahan ang nagpatuloy sa pag-aalay ng kanilang mga buhay ngunit sa wakas ay nakaharapan na niya ang Terrell Lycus, ang labanan ay magpapatuloy. Ang kakaibang presensya sa himpapawid ng halimaw ay masahadong malakas. Gayunpaman, ginagamit ni Kung ang kanyang makapangyarihang zodiac magic upang magpaulan ng apoy sa halimaw at nagpaulan ng matinding pag-atake. Makikita ang laban sa kung nasaan si Mofan at naiintindihan niya na ang tanging taong may kaya sa ganoong klase ng kapangyarihan ay si Kung. Ito ay naging malinaw. Ngayon na si Mofan ay hindi magkakaroon ng oras upang dalhin si Zinsha sa safe zone. Ang pinakamahalaga ngayon ay sinisigurado niyang masisira ang mga lagusan para hindi na masundan pa ng halimaw si Kung. Sabi niya mas maganda daw. Magkadikit sila. Sa bagay, dahil mas gusto niyang nasa tabi niya, para sabay nilang tapusin ang sakuna. Nakita natin na nagsimulang magsalita ang grupo na ang kanilang misyon ay nabigo. Hanggang sa dumating na si Mofan, ipinaliwanag ni Zuda na imposibleng talunin ang isang thorn-faced wolf at nakikiusap kay Mofan na iligtas ang kanyang sarili dahil maaari pa rin siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ipinaliwanag ni Mofan na hindi pa sila natatalo at sinabi sa halimaw winasak ang kanyang tahanan at tama na.
Tumanggi siyang hayaan ang mga kasuklam-suklam na halimaw, at ipinagpatuloy ang paggawa ng anumang gusto nila at ipinakita ang kanyang mid-tier na fire magic. Ang malakas na pagsabog ay nagdulot upang talunin ang halimaw at sirain ang pasukan ng tunnel. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanyang napakalaking pag-atake, ngunit si Mofon ay napapaisip na kung tapos na ba talaga sila. Ang kasunod na Season 3 ay ilalabas natin sa susunod. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-iwan ng napakaraming like and comment para may pagpatuloy pa natin ang kwento. Maraming salamat po.